Hello guys, good evening at ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Magpakailanman. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat ng ating Magpakailanman for today is Sinapupunang Paupahan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay ni Nanette Villegas. Itong si Nanette Villegas ay meron siyang ina na nagkakasakit. So, nagtatrabaho siya sa Maynila. Ang alam ng kanyang pamilya ay isa siyang sales lady doon sa Maynila dahil gusto niyang makatulong sa kanyang ina na may sakit na pambili ng gamot. So, ito palang kanyang ina ay meron siyang tumor. Tapos, nadulas daw siya kaya nagkaroon ng cancerous yung parang bukol na nandoon sa kanyang loob, sa kanyang katawan. So, sabi ng doktor dito dahil nagpa-check up sila or na ospital itong kanyang ina ay kailangan magke-chemo itong kanyang ina. So, kaya itong si Nanette ay ginawa niya ang lahat para may pantustos siya sa gamot ng kanyang ina. So, doon sa Maynila ay isa siyang pick-up girl. So, meron siyang regular customer dito na ang pangalan ay si Rudy. Pero tumatanggap din siya ng marami pang mga customer dahil yun nga, merong bayad kada labas sa kanya. So, itong si Rudy ay parang friend na din niya ito at itong si Rudy ay sinasabi dito yung problema nilang mag-asawa. So, kung hindi daw maayos yung kanilang relasyon dito, merong pag-aaway dahil lahat naman ng mga relasyon ay meron talagang awayan. So, sinasabi din niya dito kay Nanette. So, hanggang sinabi ni Rudy na itong kanyang asawa ay hindi makaanak dahil nga merong diferensya sa matres. Pero itong si Rudy ay gusto talaga niya na magkakaanak. Kaya naisip ni Rudy na sinabi niya dito kay Nanette na paano kaya kung buntisin na lang kita? Anong sabi mo? Buntisin mo ako? Babayaran kita para papayag daw itong si Nanette. Magkano ba ang gusto mo? Sabi naman ni Nanette, 1 million. Sabi niya. Tapos, seryoso ako, sabi naman ni Rudy dito. Babayaran kita ng 50,000 down payment para sa pagbubuntis nga nitong si Nanette. Tapos, sabi naman ni Nanette, ayaw daw niya na mabuntis siya. Ayaw daw niya na mabuntis siya. Kaya lang, ito talagang kagipitan yung nakapag-decide sa kanya na mag-change ang kanyang isip para papayag siya sa gusto ni Rudy. Dahil yung kanyang ina ay kikemo na nga. So, kailangan ng pera lagi dahil maintenance kasi yung chemo tsaka mga gamot pa. So, ayun na nga, nagipagkita siya dito kay Rudy at papayag na daw siya sa gusto niya dahil meron silang mami-mami at sinabi ng mami-mami nila dito kay Rudy na papayag na daw siya. So, ayun na nga, lagi na sila nagkikita dito para nga makabuo sila ng bata. At ayun na nga, sinabi ni ni Nanette na kailangang sabihin daw niya sa kanyang asawa na itong si Cecil na yun ang gusto niyang mangyari. Gustong-gusto ni Nanette kasi na sabihin ni Rudy yung sitwasyon nila dahil baka kung hindi papayag yung kanyang asawa ni Rudy na si Cecil, so maano siya sa ere.
parang maiwan siya sa ere. Yun ang kinakabahan niya dito. Bali yung kasunduan nila dito ay babayaran siya ng 50,000 down payment, tapos merong monthly allowance na 10,000 pesos, tapos meron ding mga gamot ng mga bata or mga pa-check up every month. Si Rudy din yung gagastos. Kaya lang pinipilit niya talagang sabihin dito ni Rudy sa kanyang asawa na yun nga ang kanilang gusto na buntisin itong si Nanette. Kaya lang hindi masabi-sabi nitong si Rudy dahil nga baka daw magalit ito. Tapos sinama na nga ni Rudy itong si Nanette para mamili ng crib para paglabas ng bata ay yun ang gagamitin. Pero nagalit itong si Nanette dahil nalaman niya hindi pa rin sinabi ni Rudy yung sitwasyon niya. Tapos nung sinabi na pala ni Rudy ang sitwasyon ni Nanette na nabuntis siya ng isang babae para nga sa anak na gusto niya, ay nagalit itong si Cecil na kanyang asawa, kaya nawala sa ere itong si Rudy at kailangan pa naman ni Nanette ng karamay tsaka yung pera. Tinext niya si Rudy pero hindi na nga sumipot at hindi na din sumagot. Kaya ang ginawa niya, hinanap niya itong si Rudy hanggang sa nahanap niya si Rudy doon sa kanyang pinagtatrabahuan. Tapos nagulat si Rudy nung dumating siya dahil daw ginawa ni Nanette dito. Sinabi niya yung kasunduan mo hindi mo na tinupad, ilang buwan na daw siyang hindi binigyan. So humingi siya ng tulong dito dahil nga sa gamot ng kanyang ina at nagantay ang kanyang ina. At hindi na nga makapag-antay dahil nga yung gamot na kailangan na ng kanyang ina, tapos meron pang chemo. Kaya sabi niya, pipilitin daw niya na matulungan siya dahil nga nagalit daw sa kanya si Cecil, tapos wala na daw siyang pera na maibigay sa kanya dahil yung lahat ng pera niya ay nandun na kay Cecil. Si Cecil na daw yung humawak. Kaya ayun, depressed itong si Nanette at gusto na niyang ipalaglag itong bata. Kaya parang para siyang gusto niyang ipalaglag, bumili siya ng pampalaglag sa bata. Tapos yung kanyang ate ay nagwo-worry sa kanya, kaya pumunta yung kanyang ate sa bahay nila at nakita nito yung kanyang sitwasyon na buntis siya. Ay, buntis ka na pala, nag-asawa ka na pala, bakit hindi mo naman sinabi sa amin, hindi naman kami magagalit sa'yo. Sabi niya, ay ate, wala akong asawa. Anong ibig mo sabihin? Sabi naman ng kanyang ate. Tapos sabi niya, ate, hindi totoo na ako'y sales lady. Ako'y isang pick-up girl. At nagpabuntis ako sa guest ko dahil sa pera. Ha, ginawa mo yun para sa amin? Siya, oo ate, kasi kailangan ng kanyang ina. Kaya naawa yung kanyang ate, niyakap siya dito. Pero dahil nga siguro dahil sa kanyang dinadala, yung isip ni Nanette ay hindi na siya mapakali, kaya kuha na sana siya ng pampalaglag at inimoy na sana niya, kaya lang naisip niya na anak yun niya. Meron kasi siyang experience before sa kanyang boyfriend na buntis siya noon, tapos sinuntok yung kanyang tiyan dahil wala daw masaing, tapos adik kasi yung kanyang boyfriend. Kaya nung sinuntok yung kanyang tiyan ay nakunan siya. Kaya naisip niya iyon na parang half daw sa kanyang pagkatao ay nawala nung nakunan siya. Kaya naisip din niya nung iinom na sana siya ng pampalaglag. Kaya tinapon na lang niya yung pampalaglag at sinabi niya, anak ko to, hindi ko kaya to. At pumunta naman yung kanilang parang mami, parang bugaw nila ba, mami, at dinamayan siya dito. Kaya instead na yung palaglag yung inimin niya, kinuha niya yung rosaryo at doon nga nagpe-pray naman siya dito. Tapos hanggang sa nagtinda na lang siya ng mga sigarilyo, mga candy sa bangketa. Tapos meron na siyang kita kahit kaunti until itong si Rudy at saka yung asawa niya ay pumunta sa pwesto niya at kinausap siya dito na yun nga naintindihan daw ni Cecil yung ginawa ni Rudy na mali talaga yun, nabuntisin siya.
Pero hindi daw matanggap ni Cecil yung bata dahil yung bata daw ay yun ang laging nakaparemember sa kanya na hindi siya makaanak, na merong kulang sa kanya, kaya hindi niya matanggap yung bata. So sinabi dito na babayaran si Cecil yung mga kakulangan, yung mga months na hindi siya binayaran, tsaka yung mga gamot, yung mga pa-check up niya, babayaran siya lahat. Basta yung bata ay ipagpatuloy niya, pero pag lumabas na yung bata ay ipa-adapt daw sa iba. Ipa-adapt daw sa iba na nangingailangan ng bata dahil hindi nga matanggap ng kanyang asawa. So yun ang napagkasunduan nila. Pero sabi ni Rudy ay hindi daw niya kailangan mamili dahil mas pipiliin daw niya yung kanyang asawa kaysa sa kanyang anak, sabi ni Rudy. So yun na nga, nung bumisita na naman ulit itong si Rudy kay Cecil, kay Nanette pala, para ibigay yung kanyang yung kanyang allowance dito. Ibinigay yung pera, ay biglang nanganak biglang siyang nag-labor dito at nanganak na nga siya. So nakita ni Rudy dito yung bata, at nung nakarga niya yung bata ay parang naramdaman niya na anak niya yon. Parang sayang naman na ipa-adapt daw niya. So nakapag-decide siya na hindi daw niya ipa-adapt yung bata. So, sabi naman ni Nanette dito na kukunin na daw niya yung pera dahil gusto niyang matapos ang lahat ng ito. At yung bata ay sila na lang daw yung bahala kung sino ang mag-adapt. Kaya lang hindi niya manatiis, natingnan niya yung bata, kaya parang na-feel niya na yung bata ay na-feel niya sa kanyang puso. Kaya nung bumisita yung asawa ni Rudy doon na si Cecil, ay sinabi niya dito, nagmamakaawa siya dito na hindi daw niya kayang mabigyan ng magandang future yung bata. Gusto daw niya makapag-aral ito ng maayos at magkaroon ng magandang buhay. Hindi daw ibigay daw sa bahay ampunan lang. So gusto niya na ang mag-adapt ng bata ay itong si Cecil, yung asawa ni Rudy. Gusto niya sila na lang dalawa yung mag-adapt. Dahil si Rudy nga nakapag-decide na ayaw din niya ipaampun yung bata dahil na-feel nga niya yung kanyang anak na gustong-gusto talaga niyang meron siyang anak. So ayun na nga. Sinabi niya dito kay Cecil na sila na lang daw yung mag-ampun sa bata. At buti naman at pumayag naman itong si Cecil at inadapt nila yung bata. At yun na nga, kinuha na niya yung pera at namatay na din yung kanyang ina. So binisita na lang niya. Tapos hindi na daw niya kailangan na tingnan pa. Nakita na niya yung kanyang bata, yung kanyang anak na lumaki na siya at malusog naman. So masaya na siya doon. So yun lang guys ang ating storytelling for today sa Magpakailanman. Sana ay nag-enjoy kayo at that's all for today. Thank you.